Grabe ang init sis. Ayan, grabe. Ayan, dyan. Hi sis, maayong buntag. Ano nga bang ginagawa ko sa aking life? Manang list for good na OFW. Pero gusto kong ipakita sa inyo sis. Gusto kong i-share sa inyo kung ano talaga yung ginagawa ko sa bahay araw-araw. Alam ko wala kayong paki. Sasabihin nyo, wala kaming paki. So yun naman talaga sis. Pero alam nyo sis, kung OFW ka talaga, nakarelate ka dito sa akin. So, ito talaga yung ating gawain, no? Pagka buntag sang Mr. Sunshine, talagang gagawa na tayo ng ating mga trabaho dito sa bahay. Nakakapagod talaga, pero masarap naman kasi kahit papaano. Mahirap din naman maging katulong talaga sa ibang bansa, sis. So, tara sis, for today's video ay gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba talaga ang gagawin ng isang nanay OFW ex-abroad na nag-for good na sa kanyang life. Sa edad kong sis, ang edad ko po ay 50 years old na. Piktan nyo na naman, gurang na talaga si Manang Liz. Edad kong 50 sis. May nagsasabi na iba na, parang hindi ka pa matanda kasi yung malakas ka pang nakakagawa ka pa ng mga gawang talagang mabibigat pa daw. Yung minsan naglalaba ako ng marami, minsan nagmumotor ako lahat-lahat ng gawain bahay sis, na simula nang umuwi ako dito, talagang itong mga anak ko maski pagpunta ng unan sis, ako pa yan. Ginagawa ko yan. Itong mga anak ko hindi na yung magawa pag gabi na, pagtulog na lang yan, tapos kaon. Ako pa rin maghugas isang pinagkainan na, lahat nga. Pero, minsan naiisip ko, ganun talaga yung mga nanay. Wow. Yung talaga gawain ng nanay. Tara, sisamahan niya, pakita ko sa inyo anong ginagawa ko sa aking life. Alam ko, wala kayong paki. Sasabihin, wala kaming paki. Tara sis, let's go. Kasuhin muna natin yung ating mga ginagawa kasi maghugas tayo ng plato at ihatid pa natin yan. Yung lalaki na yan. Hatid pa yan sa school. Ayan. Pero maghugas muna po ng plato. Madali lang kasi habang may tubig, hugas tayo ng plato. Ito talaga yung buhay ko dito. Mga sis, pag kayo nag-forward, sinasabi ko sa inyo, ito na talaga yung life ng nanay na nag-forward. OFW ka, tapos trabaho for ilang years. Pag-uwi mo po sa bahay, ito, trabaho mo. Tapos na ako nagwalis sa kwarto. Nagwalisan ko, tapos nilinis ko din yung mga wiwi ng mga dog. Naglaba ko ng kwarto. Pero ando na sis, habang nanonood ako ng show, kasi akala ko sige. Pero sis, ayun kaligin ko naman ko kahit paano. Hanggang sa plato kasi tapos ako kumain. Ito natin. Yan na yung basa natin na eltak mo yung mga. Ito lang kami sa pag umuwi siya ati Jejo. Hindi lang. Kapag hindi. Ako nanay. Uy, alam nyo sis, may chika ko sa inyo. Yung dinaril ko sa dati namin bahay doon sa Bagulkan ninyo. Alam nyo sis, naawa ako din kasi sa babae kasi, yung babae kasi sis. Parang, siya, yung magmaritisan na tayo siya. Nabalitaan ko lang to kasi nakita ko naman to sa Facebook. Pero kasi, yung place kasi, kaya nakikwento ko sa inyo, kasi yung place kasi sis, ang kapitbahay namin before. Tapos, kilala ko din yung guy. Tapos, ang kwento kasi sis, ang pinatay kasi yung asawa. Yung naging kabit sis ng
pulis, ng asawa ng pinatay, ano siya, yung parang umaayaw na yata yung lalaki. Ayaw niya na bang ito yung relasyon. Kagabi sis, hapon yata, galing daw sa school yung babae. Alam mo sis, binaril siya nung pinagdududahan na yung kabit ng asawa niya. Yun ang bumaril. Sabi lang hindi, yun na lang yung narinig ko dun sa comment ko sis, nabasa. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Yung maritis ko lang ito. Yung naawa ba ako din sa sa mga anak ba? Kasi alam mo yung kalukuhan ng asawa mo, tapos yung mawawalan ka ng nanay, yung mga anak mo wala ng nanay dahil sa kalukuhan ng asawa mo, nagkaroon ng third party, tapos ikaw pa ngayon na asawang babae, ikaw pa ngayon ang papatayin dahil ayaw, nakikipaghiwalay na yata yung asawa niya. Tapos siguro ang ginawa, ang sabi lang ang sabi lang, maritis nga sis maritis. Ang sabi lang na ang ganyan daw, ang binaril siya sis. Ang nagpabaril daw ay ang babae. Sabi lang kung para sa akin siguro bilang kung ako ang nanay, ako nanay, at nahihirapan ako sa sitwasyon na ganun dahil syempre pag ikaw ay namatayan ka ng anak, tapos ganun ang nangyari, siguro yung dugo ko aakyat na sa bumbunan ko siguro ang pinakamabuti kong gawin is kalapin yung ebidensya, tapos ipunta ko talaga kay Tunpo kasi alam mo, pag kayo nagpapatulpo baga tayo, liliit ang mundo ng kumatay at kung sino man ang nagpapatay. Ganun lang yun eh. Yun ay kung idea ko lang yun para sa akin kasi nanay din ako eh. May anak din akong babae na mabalang araw mag-aasawa. Kung ganun ang sitwasyon, silba ko buyag-buyag. Huwag naman na mangyari buyag-buyag. Siguro ganun ang gagawin ko. Siguro yun ang move na gagawin ko. Uy, Jairus, anong oras na? Anong oras ka, Jairus? Alam nyo, manghuhuli pa ako ng ng lamok. Ayan, nanghuhuli pa ako sis ng lamok. Manghuhuli pa tayo ng lamok. Ayan, Ayan, nung naririnig nyo, ayan, diba? Naririnig nyo? May nakukuha akong lamok dyan. Nag-inis pa tayo. Ayan. Buhuli pa ako ng lamok dito sa kwarto namin. Kasi ito talaga, gusto ko. Sa kakunti na, ayan. Ayaw mo gagawa, ayan. Kung napapansin nyo, sige lang natin. May nakukuha siya. Sige, maganda natin. Kasi pag sige nagatik nito, ibig sabihin may malamok. Talaga yung tingnan mo yung lug ko, ayun siya. Alam niyo sis, nagtataka siguro kayo itong aming kama ay nakatayo. Kasi nga sis, pag yan ay nakalatag dito sa kama, sa frame ng kama, sure na, ang aming mga dogs ay pati iihian nila yan. Ay mahirap magpalaba kasi 320 ang pagpalaba ng over lang ng pong. Ay di, tipid-tipid nga tayo, di ba nga? Off na natin, malinis na dyan. Ayan, nakahugas na rin ako ng plato. Ayan, nakahugas na rin ako ng... Masisito talaga yung ginagawa ko. Araw-araw dito sa bahay namin. Opo, ito talaga sis. Problema ako kasi bumababa yung aking yan, nag-edit po ako sis para sa next vlog natin. Kasi nakita ko bumababa po yung aking matcha hour. Yung nakaraan kasi 3980 na ito siya, 3982. Ngayon 3950. Bumababa po yung ka-upload ko lang ng aking last video mga 3 days ago na, tsaka yung short videos hindi pa siya tumataas. Kaya parang mangangamba ko kasi malapit na po tayo ng metasis. Pero tumaas yung ating matcha hour, ay ang ating sis, nadagdagan yung ating subscriber ng 50. Nadagdagan ng subscriber. Ang subscriber natin ay lumagdag ng 50 subscribers sis. Ayan yung ating
Nadagdag 3 for 56 ang nadagdag sa ating subscriber for this week, sis. This week, magkaroon tayo ng 50 subscriber. Thank you, Lord. At ito nga yung ano ko, 2 days ago na yung aking in-upload na video. Yung aking short video, nag-i-edit ako para sa ating yung video na susunod. So, kulamin ka na nga sis, kung todo nakaano pa ako dahil sobrang init po. Ayan, hindi pwedeng hindi tayo magaganito dahil ang pikas ko po sis ay punong-puno na yung aking mukha. So, ayan. Ayan, itirahin na natin itong ating anak. Kasi nga sis, kung hindi natin siya ihatid, ay nako, hindi natin siya ihatid, patay na tayo. So, sobrang init ng panahon. Ayan, hatid po natin si Jairus sa school. Halika na. Bakal illustration board si Jairus dyan na to. Ayan o, bumili ng illustration board. Pwede naman talaga siya dyan mag-shortcut. Kasi yan dyan yung papunta doon. Yan yung ano na, papunta doon sa school niya. Pero ewan ko ba dito sa bata na to, kay gusto pa nito. Sasamahan ko pa siya din sa ano. Siya na lang umakyat yun sa taas. Ayan. Ito na ang bombong. Dalagan. Sige, tulin. Dalagan. Dalagan. Tulin-tulin. Tulin-tulin ang patal. Sobrang init talaga sis. Hinahatid ko yung aking anak. Ayan. Yan, dyan. Yan po yung school niya eh. Ayan yung school niya. Dyan. Talagang kailangan mong pagtsagaan mga estudyante. Ay, natin na natin yung sarawayon. Ando na siya sa loob. Tatakbo nga doon eh. So, uwi na tayo sis. Pusin natin yung ating mga chika-chika. Ayan po sis. Dito na tayo sis. Grabe ang init. Ayan. Pasok na tayo dahil ang ating mga dug ay para ng mga kuan. Ay, Diyos ko po. Diyos ko po. Nyanyanyan yung mga dug namin. Diyos ko po. Diyos ko po. Ay, atong mga dug para ng machuchugi time. Grabe talagang pag-cover ko kasi nga sobrang ang init sis. Ang mukha ko sis. Tanong-tanong na ng pikas na kamotor ko. Namin, diba? Lahat ng vlog ko. Nakikita mo yung aking mukha. Grabe na ano, grabe ng pika sa kamumotor. Ayan. Imagine mo yan sis ha, noong ako ay nasa ibang bansa talaga, sinabi ko sa inyo, ako'y nakarating ng Japan, nakarating pa ako ng Saudi, Jeddah, KSA, tapos lumipat po ako ng Hong Kong. Yung Hong Kong na yun, 5 years po akong nagpaikot-ikot dyan sa Hong Kong. Noong mga panahon na yun, hindi pa ako nagbablog. Kasi, although may idea na ako na, what if i-vlog ko kaya yung mga ginagawa ko dito sa Hong Kong? Sis, nung mga panahon na yun, yung parang hindi pa ako, yung parang wala pang calling calling. Talagang wala pang yung parang tawag ng eagerness or yung parang gusto mo talaga, yung gusto mo talagang gawin. Kasi sis, kung na-vlog ko lahat ng mga grabe ang pinagdaanan ko nung ako'y OFW dyan sa Hong Kong. Diyos ko Lord, kung sa Jeddah ay masarap ang life ko, kung sa Japan ay nag-enjoy ako sa trabaho ko as entertainer, sa Hong Kong naman, Diyos ko po sis, masasabi kong failed talaga ako. Pero may twist po yung pagka-failed ng trabaho ko sis. Bakit? Kasi yung anak ko si Jade ay napagtapos ko talaga siya ng pag-aaral niya as accountancy po si Jade. Graduate po siya ng ano. At pagkatapos niya po, pagka-graduate niya po, automatic na po siya may work dito sa Land Bank. Kasi sa awa at tulong ng Diyos si Jade din, sinabayan niya rin ako, nagsipag din siya. Inisip niya, kailangan makatapos ako para si mama makauwi ng Pilipinas dahil sinasabi ko sa kanya na ate, bilisan mo kasi hindi biro maging katulong. Upo, hindi biro maging OFW sis. Grabe ang mga ugali ng mga chikwa. Once nakatulong ka, ikaw ay isang
OFW. Kunyang ang yung posisyon, domestic helper kasi. Grabe ang discrimination sa iyo ng employer na feeling nila wala kang pinag-aralan, feeling nila wala kang na utak, feeling nila hindi ka marunong dumiskarte, akala nila ganyan ka na. Ito po sis yung una kong employer dyan sa Hong Kong. Ito si Latming. Ito pero ang chingka po yung asawa niya na napakamaldita po sis. Pero binigyan ko din siya ng lesson. Pinasuhan ko po siya sis sa consulate. Nagharap kami sa consulate, nagharap kami sa labor po. Labor po yung employer ko na yun dahil pinalayas niya ako ng madaling araw, 1:00. Pinalayas niya ako dahil at gusto niya hindi wag akong sahuran. 2 months na akong walang sahod. Trabaho ko ng trabaho 2:00 ng madaling araw. Di ba ako tapos? Kaya pinalabor ko yun siya sis para hindi niya naulitin sa ibang helper. So ang pangalawa ko naman sis ito. Si yung Pukchay. Ito naman si yung Pukchay. Ito talaga yung matanda na pupo po ito siya sis. Ito po siya sis ay na-finish contract ko siya. After ng dilubyo ko, unang employer, na-finish contract po ito siya sis. Ito yung matanda na inaalagaan ko. Elderly po ang pangalawa kong employer. At nilibre din po nilang pamasahe ko, balikan, tapos binigyan pa nila ako ng mabilis na process na 1 buwan lang po ako sa Hong Kong. Dahil dito sa dilubyo kong employer, 1 buwan lang po nang umuwi ako, bumalik na po ako ng Hong Kong. Tapos, ito po siya ang aking pangalawang employer. Tapos, nung kasagsagan naman sis ng pandemic, binigyan ulit ako ng aking employer, ng aking agency. Binigyan niya ulit ako ng isa pang pagkatapos nung finish contract ko po siya sis, ito yung pinakamabait kong employer. Binigyan ako ng agency naman ng pinakamabait na employer sis. So itong pinakamabait kong employer sis ay si Wang Hua. Ito naman po siya sis ay Wang Hua po siya sis. Ito naman siya yung nakarating ako ng China. Nakakarating po ako ng kung saan kami. Yung iniikot-ikot namin yung Hong Kong kasi teenager po yung aking alaga. So, nagsahod din po ako sa kanila ng 4,520. Ito naman po ay sa Imperial Kulinan. Kung sino dyan ang taga Imperial Kulinan sa may Tai Kok Choy. Ito talaga yung maganda din po itong building na ito, itong bahay na ito kasi may sarili po akong room. Inabot kami ng pandemic dito sis. Inabot kami ng pandemic dito kung kailan nag-stay ako sa bahay ng 6 months. Sis, imagine mo yung pumunta ako sa kanila ng February. Tapos nung pumasok yung 2020 na po ako sis nakauwi. Bakit? Kasi nag-pandemic sis na stuck sila sa China kasi umuwi sila ng China. Buti na lang hindi ako sis nakasama sa China kaya kung nakasama ako sa China hanggang ngayon nasa Hong Kong pa po ako sis. Siguradong hindi ako vlogger ngayon. Kasi nga nag-start ako mag-vlog nung nakauwi na ako ng Masbate. So, nandun ako sa Hong Kong 2019 sis. Imagine mo yung 2019 pandemic. Na-stuck ako sa bahay nila ng 3 months. Sinasahuran niya po ako sis at ng 5,000 Hong Kong dollar. Kasi nga, nauobliga na silang i-stay ako sa bahay dahil pandemic nga, walang eroplano. Hindi sila makabalik. Kaya ang desisyon na lang na employer ko na yon na mayaman kong employer at mabait ay sige na, bayaran ko na lang lahat ticket mo tsaka lahat, tsaka yung dublihin ko na lang yung sahod mo para hindi ka naman malugi sa sarili mo. Pero hindi sis, talagang palong-palo ako sa kanila kasi ang bait po nila at ang maluwang ako sa kanila. Tsaka may maganda nangyari talaga na nung nandun ako sa kanila. Punto ako sa kanila sis. Tapos ito naman, ang sinunda naman sis, bumalik na naman ako sa dilubyo.
Ang unang employer ko at ang pangatlong employer at ang pang-apat kong employer sis ay mga salbahis. Same lang po. Ayan, dito sa Saikong Kowloon. Ito po ay hindi ko pinatagal sis. Pumunta ako sa kanila ng parang pumunta ako sa kanila ng basta hindi ako mabot ng hindi ako mabot ng 3 months sis. 2 months lang ako nag-stay sa kanila, hindi ko na pinatagal. Kasi itong employer na to parang may kuriring sa ulo. May kuriring siya sis. May kuriring din ako. Di nagsapak ang kuriring na. May kuriring siya sis. Yun. Akalain mo hindi ako pakakainin nung nandun pa ako sa sa hotel. Kasi di ba noon pagka pandemic, hindi ka pwedeng basta dumiretso sa employer mo. I-quarantine ka muna nila doon sa hotel. Akalain mo isang buwan ako mga 3 weeks yata ako sa hotel. Hindi niya ako kinukuha kasi walang tapos kukuha ng helper. Doon pa lang nga sa hotel ay talagang ang bagahe ko hindi binayaran. So doon pa lang talagang no good na talaga siya. Ganyan talaga siya sa akin. First employer ko tsaka last employer, ganun po talaga sila. Yes, ganun po talaga sila. Wala, pero ang pangalawa at pangatlo kong employer ay napaka good naman sila. Good. Yun. So yun lang isang experience ko nung ako'y nag-abroad. At syempre niloob na ng Diyos na ako'y hindi na bumalik ng ibang bansa dahil nga siguro ito na yung tatahikin ko yung mag-vlog ako sis. So yun na nga sis, diba? Experience natin. Talagang dito sa bahay, yun na yung trabaho ko. Maghatid ng mga anak. Tapos bumalik, maghugas ng plato, maglinis, tsaka mag-alaga dito sa aking mga dogs. Ayan kung saan po ako, nandun din sila. Ayan, nandun sa aking basket na tinutupi. Ayan po sis. Sus, Diyos ko, napakagulo ng aking background. Napakagulo pala ng aking background sis. Pasensya na kayo sa aking background. So yan lang sis, maraming pong salamat. Thanks for watching. Kung nakarelate ka sa aking a day in my life, wala kaming paki. A day in my life, wala kaming paki, sabi ng mga kachururot natin. So yun na nga sis, maraming pong salamat. Thanks for watching sis. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel Maranghis Vlog, pakiclick mo lang ang aking notification bell para lagi ka pong updated sa aking mga upload video. So yun lang sis, wala namang ibang ganap for the meantime kasi buhay lang naman ito sis. So yun na nga sis, advice ko lang dun sa mga nag-a-abroad, be practical. Pag kayo po ay nasa ibang bansa, mag-ipon at priority yung mga anak na makapagtapos ng pag-aaral kasi kung may work na po sila, hindi na tayo alila ng mga ibang lahi. Kasi, di bali na alilain tayo ng ating mga anak, huwag lang tayong alilain ng ibang lahi. Kasi masyado tayong maliit sa paningin nila. So, yun lang sis, maraming pong salamat. Maraming pong salamat. God bless. Ingat kayo dyan sa kaman naroon sis. Kapwa ko mga OFW for good nanay, ex-abroad. Ingatan kayo ni God. Maraming pong salamat. Bye-bye!